Get back to work. Ito ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga senador bago pa man ang mga pagbabago sa Senado kanina. Nauna nang binatigos ng Pangulo ang patuloy na pagliban ng mga miyembro ng dating majority bloc sa mga sesyon ng Senado. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones. The best description I can have is that the legislature is now in disarray. Dahil sa tumataas na tensyon, ingay at gulo at pagkansela ng mga sesyon, hindi na nakapagtimpi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Marami na raw kasing nabibinbing mga trabaho sa Senado. Get back to work because it's important. Dami natin kailangan gawin. Look, we had a meeting sa Uplift Committee. Marami tayong kailangan pagawa sa mga batas. Like we were thinking may baka magka-supplemental budget, baka amendahan namin ang mga ibang batas. Ito ay kailangan para makapagbigay tayo ng tulong sa taong bayan dahil nga sa oil crisis. Aminado ang Pangulo na dahil sa kaguluhang ito, maaaring hindi umandar ang sistema ng legislatura, hindi rin uusat ang pagpapasa ng mga batas. I'm afraid all these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership the whole Senate into disarray. It has discredited the leadership, and it has stopped the essential business of legislation in government. Hindi naman naiwasang ikumpara ng Pangulo ang Senado sa ibang sangay ng gobyerno na tuloy-tuloy ang trabaho. The two other departments continue to work. The executive continues to work. The judiciary continues to work. Why does the legislation decide? Why does the legislature decide to stop working? I don't understand that. Bilang isang dating kongresista at senador, hindi aniya katanggap-tanggap na ganito ang nangyayari sa Senado. Tila nawalan na raw ng saysay ang Senate rules na nakasaad sa konstitusyon. I never imagined in my entire life, never mind my entire political life, that such a thing could happen, especially to the august, it's no longer august now, but to the august body of the upper house of the Senate of the Philippines. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.